Hi guys! Welcome back to my channel Pinas Reaction. So guys, meron na tayong i-react. Ito ang video na sinasabing impeach PBBM na. Kasi yung COA may isiniwalat, booking si Junior. So ano kaya ito mga idolo? Nakita ko lang to at gusto ko lang i-react mga idolo. Ano kaya ang nakita ng COA? COA na yan mga idolo ha. Di kung sino-sinong departamento ng gobyerno yan. Kumbaga, isa yan sa mga departamento na mayroon siyang may sarili siyang rules. Hindi pwedeng diktahan ng ibang ahensya o departamento ng gobyerno. Diba? So ano kaya itong mga isiniwala? Gusto ko rin malaman at gusto ko rin i-react Panoorin na natin. On audit o COA na ang Office of the President ang may pinakamalaking gastusin sa confidential at intelligence funds noong 2023 na umabot sa 4.56 billion pesos. Grabe, nakakalula naman. O bakit kayo tahimik dito? Ha? Yun. So sabi nga noong 2023, isa pinakamalaking confidential fund sa kasaysayan ng Pilipinas noong 2023. Sa akin wala namang problema to, di ba? Basta nga ginagamit ito ng tama. Kasi hindi natin malalaman yan. Kasi nga confidential fund yan and intelligence fund. Diba? Ang aasahan na lang natin dyan, yung COA, saka yung ating Supreme Court. Kasi sila makapagsabi kung nagamit ba ng tama o merong kababayaan o merong hindi tamang paggamit, sila po ang makapagsabi po niyan. Saka tayo humusga. Diba? Kasi kung pangungunahan natin yung COA saka ang Supreme Court, para tinatanggalan na natin sila ng karapatan o kanilang gawain para dyan sa na yan, sa mga budget na yan. Diba? Kung tama bang ginastos o hindi. Sila makakapagsabi nun, hindi tayo. Diba? Kaya wag natin pangunahan. Yun lang naman yung sa akin. Wag natin pangunahan. Kaya sa akin, ganun talaga. Kung siya yung pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa sa paggastos ng confidential at intelligence fund, kasang problema. Saan ba kaya ginamit to, no? Yun nga, gaya sabi ko, hindi natin pwedeng malaman. Pero sana, usual, pero yun nga, ang nasa isip ko lang, syempre, yung sa West Philippine Sea. Kasi wala namang banta sa ating bansa ngayon kundi ang sa West Philippine Sea. Diba? O pwedeng other, sa droga din. Diba? Sana, mahigpit pa rin yung ang tawag dito, ang pagbabantay, lalo na sa droga. Diba? Yan yung sa mga pwedeng paggamitan sa mga kilos ng mga komunista. Diba? Na patuloy na nanggugulo sa ating bansa, katahimikan ng ating bansa. Doon na usually magpagagamitan yan. Kaso yun nga lang sa kasaysayan kasi ang pinakamalaki, diba? Sana talaga nawasto ang paggamit dito, diba? Yun lang naman ang hiling natin yun ang natin, na hindi napunta kung saan-saan lang. Kasi para sa kaligtasan ng ating bansa yan, yung confidential sa intelligence funds na yan. Kasi dyan tayo nakakuha ng mga intel kung meron bang banta sa ating bansa o wala, o merong kaguluhan, merong magaganap ng kaguluhan o wala.
Di ba? At malaman natin kung sino-sino yung mga nanggugulo sa ating bansa para ma-actionan natin. Kaya merong ganyan. Di ba? Kasi hindi natin pwede bulaslasin lahat yan. Dahil nga confidential fund nga. Hindi natin pwedeng isa-isahin kung ano yung mga pinaggamitan yan. Diba? Hotdog sa inyo. Ito yung imbestigahan nyo. Sa breakdown, gumastos ang OP ng 2.25 billion pesos para sa confidential expenses at 2.31 billion pesos para sa intelligence expenses. Nako. Ito. Hindi naman kailangan imbestigahan agad yan. Kayaan mo na nga natin yung COA na gawin ng ano niyan, ang pag-audit niyan. Kaya nga meron tayong commission on audit eh. So hayaan mo na natin gawin muna niya ang kanyang papel sa ating gobyerno na i-check kung tama ba ang paggastos na itong confidential fund. Ito magandang balita. Salute dyan sa ano po yan, UNTV. Ayan po, binalita po ng Hindi porket na ginigisa si Vice President. Di ba? Hindi. Kung ginigisa niya si Vice President, dapat gisahin niyo na pala lahat, di ba? Nawawala ako sa bisyo. Kasi sinimulan nyo eh. Sinimulan nyo na i-check yung confidential fund, na which is napaka-imposibleng i-check in public. Di ba? So para fair ang lahat, i-check natin lahat. Di ba? Pero nga, wag natin pangunahan yung COA. Kapag meron ng hatol ang COA, doon sana tayo mag-react. Hindi yung kung kailan na ongoing pa yung audit, saka tayo matatatak at magko-question na magko-question. Kasi hindi pwedeng sagutin yan in public, lalo na public hearing pa, national television pa, ang daming nanonood. Diba? Napaka anong usapan yan, confidential fund, napaka tawag dito, hindi ko ano yung word eh, napaka-sikretong pag-usapan yan. Kasi nga tungkol sa intel yan at kung ano yung mga ginagawa ng ating gobyerno para maging safe ang ating bansa. Diba? Kaya hindi pwedeng pag-usapan yan dahil ano yung security natin yan. Once na lumabas lahat yan, kung saan natin pinagagastos yan mga yan, edi alam na ng mga chinecheck natin mga tao o grupo kung ano yung mga chinecheck natin sa kanila. Di ba? Hindi gagawa sila ng ibang aksyon yan. Di ba? At kawawa naman mga informant natin yan, lalo na pag nalabas yan, mga pangalan na yan. Kaya iba-iba yung mga pangalan eh. Kaya wala kang makikitang ano eh, sa PSA, chinecheck pa sa PSA. Di ba? Bakit mo pa i-check sa PSA yan? Kasi alias lang yan. Hindi totoong pangalan ng tao yan. Kaya ano eh, pag kung iisipin mo, hindi ka naman basta-basta maglalagay ng pangalan dyan. Diba? Kasi mamaya may kapangalan. Ang dami magkakapangalan dito sa ating bansa. Diba? Lagay mo Juan de la Cruz. Bro, meron mga Juan de la Cruz. Paano sila yung tiktikan yan? Yung mga may Juan de la Cruz. Diba? Kahit hindi naman sila yon. Pero dahil naglabas ka ng totoong pangalan, nabuhay itong taong to na mayroong record sa PSA, di ka ano yun, titiktikan na yun ng mga makakaliwa o yung kung sino mga tinitiktikan ng ating gobyerno. Malalagay sa panganib yung ano yun, taong yun. Diba? Kaya talagang hindi totoong pangalan ang ilalagay mo doon. Kasi nga confidential. Kaya ako maglalagay din ng pangalan, pag-iisipan ko rin na walang may kapangalan. Kaya pwede kang gumawa na lang ng pangalan talaga eh. Diba? Kaya napakahirap pag-usapan yung confidential fund kasi talagang magkakagulo tayo dahil hindi nga kasi pwedeng ilabas yan. Kaya wag nating pilitin na ilabas yan. Kasi national security natin ang mga nganib.
Yun ba hindi nyo maintindihan, mga idolo? Diba? UNTV yan ha, na binuking o isiniwalat ng COA. Grabe. Yan ang dapat i-impeach, di ba? Ano pang iniintay ng... Hindi naman kailangan i-impeach agad. Kasi hindi pa naman na-iimbestigahan. Saka hindi mo pwedeng imbestigahan pa nga muna yan. So, ang COA muna, hintayin muna natin ng COA. So, hintayin muna natin yung COA sa final nila, sa final say nila, at final say ng Supreme Court kung mayroong anomalya o maling paggamit o tama ba ang paggamit. Saka tayo umaksyon. Hindi yung action tayo. Katulad na nangyayari kay BP Sara, di pa nga tapos yung ang dami na nagpa-file ng mga impeachment, ganyan-ganyan. Pero hindi naman yung karamihan dun, hindi naman yung tungkol sa confidential fund yung ang sinampa nila. Diba? Kaso doon tayo nakatutok. Diba? Doon din tayo nakatutok. Kanya-kanya tayong kuro-kuro. Kanya-kanya tayo ng reaksyon. Iba sa inyo, iba sa akin. Diba? Pero yung problema ng ating bansa, dapat doon tayo nakafocus. Diba? Kaso ang nangyayari ngayon parang politika talaga dahil pamalapit ng eleksyon. Kung titingnan mo yun talagang yun talaga ang dahilan dahil malapit na yung eleksyon. Papanguhan ng papanguhan kahit na mayroong baho. Diba? Meron pa banguhin yung may mga baho. Sakit sa paks. Mga Quadcom. O ngayon, ito, imbestigahan nyo. Puro kay BP Sara. 125 million ba yun? O kung hindi ako nagkakamali, ito, billion ang pinag-uusapan. Idagdag nyo pa yung travel fund. Bakit na isa dyan ay walang nag-ingay? Yung taong bayan, malamang magtatanong dito, saan napunta? Yun din kasi. Dahil nasimulan na, lahat na questionin na. Diba? Dahil nasimulan sa isang government employee, kasi Vice President, nasimulan na. Lahat dapat tanungin na. Lahat na dapat questionin na. Diba? Yun ang niyan. Yan ang nangyayari ngayon. Kasi nasimulan Di lahat na i-check na. Saan ginamit? Ba't ang laki-laki? Bilyon ang pinag-usapan. Nako, world record na naman to. Yung mga dyan, tagapagtanggol, sige nga, ipagtanggol nyo nga, nahihirapan na kayo, di ba? Sige nga, baka... Hindi ko pinagtatagol si PBBM. Pero hintayin muna natin yung dapat lang natin questionin yan. Pero hintayin natin yung sagot. Wag muna natin siyang husgahan. Dahil kasi nasimulan na ganyan talaga mangyayari. Questionin mo na talaga yan at uhusgahan mo na dahil nga yung ating OBP na question na at hinusgahan na hindi pa tapos ang audit ng COA. Kaya lahat tuloy ngayon, lahat na may nakita, lahat na may mga dapat questionin na. Yan ang mangyayari ngayon. Diba? Sinimulan nyo. Naman, iiwas na naman kayo sa usaping confidential fund. Kasi pag nabanggit yung confidential fund na yan, ay mukhang sapul kay Junior. Bilyon. Walang paliwanag kung saan napunta. Kay BP Sara, may inilabas din naman yung COA kung ano yung paliwanag. Hanggang natapos na lang yung hearing na umabot ng katagal-tagal. Kaya yun pa. Diba? Hearing. Aid of legislation. Bubulol-bulol pa ako. Diba? Parang hindi kasi ganun nangyari para sa akin Parang hindi kasi parang hearing yung nangyayari.
Diba? May mga nauhusgan eh. Dapat gagawa ng batas. Pero dapat nakalinya na yung mga batas. Kaya kayo nag-hearing dyan para mapaganda yung batas na yun, mapaayos yung batas na yun. Nakalinya na yun. Parang yung pagtatanong regarding doon. Pero pagtingin ko parang may dinidikdik eh. Di ba? Merong may dinidikdik na tao eh. Merong merong pinagtutulungan eh. Diba? Tayo mga Pilipino, mga emotional tayo. Marinig lang tayo may yan na tayo. React na. Pero kung susundin natin yung steps ng ating gobyerno, like yung COA, hintayin muna natin yung sagot nila. Saka tayo husga. Diba? Kasi pera natin yan. Kaya concerned din ako dahil meron ng contribution dyan eh. Pero sumunod tayo sa sa proper na tawag dito, proper na dapat gawin ng gobyerno muna bago natin isang sangay ng gobyerno natin na nag-check sa mga ganitong funds ng ating bansa. Yun nga, yung Commission on Audit, tignan muna natin kasi silang silang may kapangyarihan na may masay kung meron bang anomalya o wala. At yung ating Supreme Court na magsasabi din yan dahil silang huling mag-check yan after ng COA. Saka tayong manghusga, hindi yung may marinig lang tayong parang parang dinidikdik na hindi nga sila makapagsagot yan dahil confidential fund yan. Hindi nila pwede sagutin yan in public. Kaya sinasagot nila yan sa COA mismo. Kasi hindi pwede bulat-latin yan sa public. Mangyayari yung natin yan. Ating katahimikan pag nasiwalat na lumabas yan. Diba? Nalungkot si Franz Castro. Ang daming mga hinahanap ng ngayon, taong bayan na hindi maipaliwanag saan napunta yung pagbenta ng ginto. Yung yun din, isa pa yun, di ba? Kung sana transparent yung ating gobyerno, di ba? Kailan ko na nalaman yan sa di ba? Yung reserve natin, bakit binenta? Tanong ko lang naman yun, di ba? Wala na ba tayong budget? Pero laki-laki na ng budget natin. Every year yan, tumataas. Every year, umuutang tayo ng umuutang. Tapos yung katangin-tanging gold reserve natin ng bansa. Every country meron ganyan. Kung meron silang gold, nire-reserve na yan para in case of emergency. Pero sabihin, bebenta mo dahil maganda ang gold na palitan. Parang yan ang narinig kong yun ang narinig kong dahilan eh. Invalid naman yun, man. Gold ng bansa yun eh. Hindi mo kailangan ibenta yun dahil maganda yung palitan ng gold. Ano ba yan? pera sa PhilHealth. O ba't ito? PhilHealth yan. Nagsalita na yung nagsalita na yung ating Supreme Court regarding na pinababalik. Kinuha sa PhilHealth. Sa dami-dami ba naman ng pwedeng kunan? PhilHealth pa. Diba? Contribution natin yan. May contribution din ako dyan. Kaya buti sana kung ang PhilHealth natin kada pasyente nababayaran lahat ng gastusin nila sa ospital, hindi. May part lang doon na mababayaran pero hindi lahat. Siguro pa hindi maabot ng 50% yun makukuha natin sa PhilHealth, diba? Tapos kukunin lang. Tapos uutang pa para madagdagan sa health natin. Sa health. Ano ba naman yan?
Sakit niya naman sa banks. Tinanggalan yun tapos utang para maglagay ulit doon sa health. Ito naman yan. Kung na yung pinaka-importante pa talaga na sa taong bayan, yung pa yung nawawalan, yung pa yung tinatanggalan. Ano ba naman yan? Hindi naman kami mga ewan lang, di ba? Kung mag-isip. Hindi nyo pa imbestigahan. Bakit hindi nyo ipa-impeach yan? Mas malaking Sana talaga, in the future maimbestigahan yan. Kasi, sayang lang yan kung mawawala man yan. Nalagay sa infrastructure. Are you serious? Dapat nilakayan nyo na lang yung budget sa infrastructure. Hindi yung kukuha kayo sa ahensya na mas kailangan ng taong bayan. Dahil pinag-uusapan dito is health. Isa yan sa pangangailangan ng ating bansa. Na kapag nagkasakit ng ating mga taong ng ating kapwa Pilipino, isa yan sa mga matatakbuhan man lang nila kahit papano. Makabawas-bawas man lang sa ano niya na, sa gastusin. Tapos kukunin pa. talaga yan. Bakit ba? May nakatakip sa mata? May nakatakip sa tainga? May nakatakip sa bunganga ba? Marami ba? Sana all. Kagaya Yun lang sana wala. Dahil kung may ganyan, takipan, naku po, kawawa tayo. Nakikita ba dyan? Yung mga kaibigan nating vlogger, 15:30, sana all na lang talaga. Malamig ang panahon, eto, kape na lang, Triple H Ashitaba. So yun lang, sana maayos-ayos naman ang ating gobyerno, promise. Kasi ang dami nating question talaga, promise. Sana masagot man nila. Yun na naman inaano ko. Sana masagot nila ng maayos at di napunta kung saan-saan. Diba? Mahirap naman kung napunta to kung saan-saan at hindi na kinabang ang mamamayang Pilipino dyan. Yan, masakit sa banks talaga yan. So yun. Dahil ko pa sanang gustong sabihin kasi humahaba ng ating video. Marami pa tayo naman tayong i-react. Kaya doon na lang tayo ulit bumanat ng reaction. Diba? Mga idolo. So guys, huwag niyo pang kalimutan mag-subscribe sa aking channel, Pinas Reaction. Mga idolo, kung meron kayong komento regarding dito o ano, sagot sa akin o ano, anong reaction nyo, bahala kayo. Lagay nyo dyan sa comment down below kung ano mang gusto nyo sabihin. Diba? Sa freedom of speech, bahala kayo, pero huwag nyo akong awayin. May opinion ko lamang at meron kayong sarili-sariling opinion. Kaya respetuhan na lang tayo ng opinion. Diba? So guys, dito na tayo tatapos. Maraming salamat sa lahat. Ingat. Bye-bye.